Ito na nga pala yung update dito sa binubuo kong project bike, si Project Pangarap. Yung dating nanlilimahid yung itsura pero napaka-pogi ng tignan ngayon. Ito na nga pala yung day 6 ng pagpapapogi ko dito sa nabili kong napabayaan na Honda Dream. At makalipas nga pala ang halos 1.5 linggo ng pag-aasikaso ko rito, sa wakas lumabas na rin yung tindigan niya. Kaya inuunti-unti ko na nga palang ikabit yung mga kahan nito, pero nagsimula ako sa pagtutornilyo nitong rear fender. Medyo kinapos na kasi ako sa oras kahapon, kaya ikinabit ko pa lang pero hindi ko pa napipik. Kaya nung nailagay ko na nga pala yung tornilyuhan niyan, kinuha ko naman tong taillight lens. Medyo kakaiba talaga yung pagkakabuo nito dahil kumpara dun sa mga nabuo kong underbone, ito kasi nakadikit na yung rear fender dito sa lens. Dahil hindi ko na nga pala ito nabilihan ng bagong goma, kinuha ko na nga pala yung dito sa luma. Ito na lang ikakabit ko. Mga wala pa naman tong sira, kaya all goods lang gamitin. Kaya nung nailagay ko na nga pala yung 4 na goma dito sa mga butas, ipinwesto ko na nga pala yan dito sa likod. Bali may 4 na tornilyuhan nga pala to, 2 dito sa taas, tsaka meron din sa baba. Pinais ko na nga pala maigi yung pwesto nito, pinantay ko lang dito sa gulong, kaya nung okay na, saka ako nga pala kinuha tong tornilyo. At habang sinisikipan ko nga pala to, lalo kong napansin yung pagiging classic looking nito. Kumpara kasi sa mga modelong motor ngayon, bibihira ka na lang makakita ng ganitong style. Siguradong mapapalingon ka talaga ng 2 beses, lalo kapag nakakita ka sa kalsada ng ganito, lalo halos bago yung itsura. Masasabi mo na lang talagang kakaiba talaga itsura ng mga lumang motor, pero napakalakas din ang dating. At para maayos ko na nga pala dito sa harapan, kinuha ko na nga pala tong fender B. Ito na yung ikakabit ko dito sa ilalim ng tipos. Medyo tinasan ko nga pala yung pagkakabit dito sa front shock dahil mahaba kasi yung tube niya, pang Wave 100 kasi talaga to, hindi pang Honda Dream. Yung discarding gagawin ko sana rito, magpapalit na lang ako ng tube ng Mio, mas maliit kasi yung kumpara dito. Pero dahil kakapusin na ako sa oras, kaya ito na lang yung ginamit ko. Medyo may konting adjustment na lang ako sa front fender para lang hindi tumama tong tube. Kaya kinuha ko na nga pala to, tapos sinukatan ko para malaman ko kung saan ako magbubutas. Hindi kasi pwedeng hindi bubutasan dahil tumatama yung fender, kaya hindi ko maitornilyo dito sa may harap. Kaya nung nasukatan ko na nga pala ng tama, kinuha ko na tong pangtabas ko. Ito yung gagamitin natin para mabutasan ng bilog dito sa taas. Bale, sinulatan ko muna pala yan ng pentel bago ko binutas para siguradong tamang-tama lang yung pagkakatabas natin. Medyo malikot nga pala yung kamay ko, kaya dinahan-dahan ko lang para hindi sumobra. Kaya after ko mabutasan sa kaliwa, lumipat naman ako dito sa kanan. Medyo nakakahinayang talaga butasin tong kaha, kaya lang no choice talaga tayo, kailangan tong gawin. Kaya nung natabasan ko na nga pala rito sa magkabilaang dulo, kininis ko nga pala yan para mas magandang tignan. At dahil magkakabit nga pala tayo ng basket dito sa harapan, una ko nga palang nilagay dito yung bracket. Bali nakatornilyo nga pala yan dito sa fender. At dito nga pala unti-unting lumabas yung tindigan nito ni Project Pangarap. Napakasarap sa mata, medyo mabigat lang talaga sa bulsa yung pyesa. Pero siguradong kapag natapos to, lahat ng pagod pati gastos mawawala dahil napaka-pogi na tignan. Bali ito nga pala yung itsura nito ni Project Pangarap pag may nakalagay na basket sa harap. Kinuha ko na nga rin pala tong gas tank. Ito naman yung sunod na ilalagay natin. May 4 na tornilyuhan lang to dito sa magkabila ang gilid, tapos meron din 2 sa taas. Dahil wala na nga pala akong mga bagong tornilyo, no choice talaga, itong kalawangin muna ilalagay natin, pero nakatago naman to kaya hindi masakit sa mata. Bali itong lumang gauge nga pala yung gagamitin natin dito, pero para mas maganda tignan, papalitan natin ng bagong lens. Gumagana pa naman lahat yan, hindi nga lang talaga ganun kaganda yung itsura. Bali original din naman na Honda ipapalit natin dito, kaya siguradong quality. Sa pagtatanggal nga pala nito, meron lang tong mga clip dito sa gilid, iangat mo lang ng bahagya para mahugot tong lumang gauge lens. Kaya nung natanggal ko na nga pala yung luma, hindi na ako nagpatumpik-tumpik, nilagay ko na rin tong bago. At ito na nga pala yung naging itsura, halos hindi mo mapapansin na second hand dahil halos parang bago. Pinunasan ko na nga rin pala ng basahan tong harness para matanggal yung mga alikabok dito. Nakakonekta na kasi tong gauge dito sa harness para isang salpakan na lang tayo. Kaya tinanggal ko na nga pala sa plastic tong cowling. Bali bago rin yung ikakabit natin dito, original din galing sa Honda. Bali meron lang tong 3 screw dito sa magkabila ang gilid tsaka sa baba, yan lang yung nilagay ko para maipit natin to dito. Kaya pagkatapos ko nga pala higpitan yung mga screw nitong gauge, kinuha ko naman tong mga switch, magpapalit din tayo ng puro bago. Medyo faded na rin kasi yung mga lumang nakakabit dito, pero gumagana pa naman. Pero dahil gumastos na lang din naman tayo, sulitin na natin. Kaya isa-isa ko nga pala yung kinabit, bali disalpak lang naman yan. Makalipas lang ilang minutong pagkakabit ng switch, ready na nga pala to para ilagay dito sa handlebar. May 2 screw lang ako na nilagay dito. Ito nga pala yung nagsisilbing lock nito para hindi kumalog. Medyo natagalan lang ako sa part na to, naganap pa kasi ako ng Honda screw, hindi kasi yung pang Yamaha, masyadong malaki. At hindi ko pa pala nakakabit yung lock nitong manubela, kaya pala medyo kumakalog, buti napansin ko. At nung okay na nga pala tayo dito sa
At nung okay na nga pala ako sa taas, binaybay ko na nga pala tong wirings, unti-unti ko na rin kinabit. May mga sakit pala to na palitin na, kaya ang ginawa ko, tinaypan ko na lang yung iba para siguradong hindi mag-loose connect. Medyo mahirap na nga pala ikabit yung wirings nitong taillight, kaya no choice ako, baklas na naman, hindi na kasi masundot sa loob. Pero dahil hindi naman to ganong kahirapan tanggalin, kaya walang problema, basic lang naman hugutin. Itong sakit kasi sa baba yung hindi ko talaga maikabit, kailangan talaga siyang tanggalin. Kaya nung naikabit ko na nga pala lahat ng wirings, kinuha ko na nga pala tong karburador, ito naman yung sinalpa ko dito sa manifold. Inikpitan ko na nga palang maigi yung nut nito para siguradong walang singaw. At dahil sobrang lutong na nga pala ng fuel loss nito, dahil sa kalumaan, nagpalit na nga pala ako ng bago. Parang anytime kasi mabibiyak na, kaya para sigurado tayo, nilagay ko na lang tong bago. At dahil noong isang linggo pa nga pala ako nang gigigil na maikabit yung kaha nito para makita natin yung itsura, ikinabit ko muna tong side pairings. And ayun nga pala, bago natin tuluyang tapusin itong day 6 nito ni Project Pangarap, dahil 6 days na lang ibibigay na natin si Project Pinocchio sa mga gusto pang humabol kung paano kayo magkakaroon ng tsansa na mapili or manalo doon. Basic lang yung gagawin nyo, i-download nyo lang yung game app na nandito sa comment section, right? Ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo kanina na game na dapat i-install nyo at mag-register kayo para magkaroon kayo ng tsansa na manalo nung Yamaha Pino natin. So napaka-basic lang naman ito, punta lang kayo sa comment section tapos i-download and install nyo. So kapag okay na, ito na yung makikita nyong homepage nitong game. So kung bago lang kayo dito, i-click nyo lang tong register sa baba. So ilagay nyo lang dito yung number nyo, password, tsaka iba pang detalye. Pag okay na, pag may account na kayo, punta na kayo dito sa login. So ito nga pala yung maganda rito, kapag nag-login kayo daily, may makukuha kayo ritong free spin. Ayan, kapag nakumpleto nyo na tong 499.99 automatic yan, pwede nyo nang ilagay sa GCash nyo yan. So ayan, lucky bag. Kaya lang hindi tayo sinuwerte, pero yan, pinakita ko lang sa inyo. Tapos ayan, meron din sila ritong daily bonus. I-click nyo lang yung pre-draw. So kung saan tumapat yan, ayun yung makukuha nyong coins. So ayun, meron tayong isa na nakolek. So ito na yung makikita nyo yung pinaka homepage nitong Photon Game. Sa mga nagtatanong kung legit ba to, yes po, legit to. Ayan, kung naghahanap kayo ng paglilibangan, kung medyo mahilig kayong tumaya-taya, ayan, napakarami yung pagpipilian dito. So kailangan nga pala mag-recharge kayo dito ng at least 100 pesos para magkaroon kayo ng chance para dun sa Pino. Ayan o. So pili lang kayo dyan. Pero kahit 100, pwede na yan. So kapag nakapag-recharge na kayo, pwede na kayo maglaro. Ayan, pili lang kayo. Ito yung madalas kong nilalaro. Dragon versus Tiger. Taya tayo ng 5 piso dito sa Dragon. Kaya lang hindi natin inabutan eh. May oras kasi yan. So basic lang naman manalo rito. Kung ano yung mas mataas na baraha, syempre yun yung mananalo. So pipili lang naman kayo dyan kung Dragon or Tiger. Tapos dito kayo pipili kung magkano yung gusto nyo itaya. So subok tayo ng kahit 5 piso kasi libangan lang talaga to, pampalipas ng oras. So taya tayo dito sa Dragon ng 5 pesos. So G's tsaka 5, mas mataas na baraha yung G's, kaya panalo tayo ng almost 5 pesos kasi 4.75 lang. So para syempre hindi maubos yung pera natin, mag-out na tayo. Ulitin ko mga sir, kung gusto nyo manalo ng Yamaha Pino natin sa October 5, huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa, i-download nyo na to, install nyo na, mag-register kayo, tapos mag-top up kayo at least 100 pesos, lapag nyo dyan sa baba, tapos pipili tayo sa October 5, right? So yun na nga, mag-update muna tayo ng nagawa natin para dito ngayon sa part 6 nito ni Project Pangarap. So tingin ko mga nasa 40% na ng mga pyesa na ikakabit natin sa kanya ay nailagay na natin. So pansamantala nga pala itong kalahati ng kaha dito sa side pairings, nilagay ko na para makita natin kung ano yung magiging itsura. So mukhang pumogi naman, bumaga yung kaha niya. Tapos itong upuan nilagay na rin natin. Tapos ito nga pala yung baliktad na pagkakalagay natin dito kahapon. Inayos na rin natin ngayon. Medyo pagod na kasi talaga kahapon, kaya nagkanda rumble na yung pesa. So naglagay nga rin pala tayo dito ng basket para lalong mas maging classic yung itsura niya. So pansamantala dito muna nagtatapos itong day 6 nito ni Project Pangarap. Kita-kits tayo bukas sa susunod na episode. Marami pa tayo kakabit na pyesa. Yan lang. Alright.